Alam niyo po ba, mga lolo't lola, minsan hindi edad ang tunay na nagpapahina sa katawan, kundi ang maling ulam na inuulit araw-araw. Marami po ang natatakot sa protein. Iniisip nila ito ang sumisira sa bato, pero ang totoo, maling klase lang ng protein ang tahimik na nagpapalala sa creatinine. Kaya kahit iwas kayo ng iwas, bakit patuloy pa ring tumataas ang creatinine? Kaya huwag pong aalis, dahil sa video na ito, malalaman ninyo ang 3 uri ng protein na kayang pababain ang creatinine at 3 dapat iwasan kung ayaw nyong lumala ang kondisyon ng bato. Ang pangatlo po, siguradong magugulat kayo, karaniwan pa naman sa ating hapag araw-araw. Kung mahal nyo ang inyong kalusugan, pindutin po ang subscribe at ang bell dahil dito sabay-sabay tayong matutong kumain ng tama, matulog ng mahimbing at mabuhay ng may pag-asa. Manatili hanggang dulo, baka ang sikreto ng mahabang buhay ay nasa huling minuto lang ng video na ito. Tunay na kwento, pusong salita ng doktor. Mga mahal kong lolo't lola, sa loob ng mahigit 20 taon ko bilang manggagamot, napakarami na pong pasyente ng may mahinang bato ang lumapit sa akin. May parehong takot at tanong, "Doc, ano pa bang pwede kong kainin? Parang lahat bawal na?" Nakikita ko po sa kanilang mga mata ang pagod, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan. Araw-araw, iniisip nila kung alin ang tama, alin ang makasasama. Marami pong tumitigil sa pagkain ng karne, itlog at isda hanggang sa tuluyang manghina. Pero sa totoo lang, hindi naman po kailangan gutumin ang sarili para gumaling. Ang kailangan lang ay ang tamang kaalaman at tamang pagpili ng uri ng protein. Dahil minsan, ang pagkain na iniiwasan natin, siya pa palang makatutulong para humingan ng magaan ang ating mga bato. Bakit mahalaga ang tamang uri ng protina para sa ating katawan? Mga mahal kong senior, madalas nating marinig na bawal ang protein kapag mahina ang bato. Pero alam niyo po ba, hindi naman po si protein ang tunay na may kasalanan, kundi ang maling uri ng protein na nagpaparami ng lason sa dugo at nagpapahirap sa ating mga bato. Kapag kumain tayo ng karne o isdang may mataas na purin at phosphate, nagiging sobra ang mga basurang kemikal tulad ng urea at creatinine. At dahil humihina na ang ating bato, hindi na nito agad na ilalabas, kaya tayo madaling mapagod, mamaga ang paa o mangati sa gabi. Ngunit kung pipiliin natin ang mga uri ng protein na malinis, madaling tunawin, at mababa sa purine at phosphorus, kagaya ng puti ng itlog, tokwa at isdang puti, mas magiging magaang ang trabaho ng ating bato. Tandaan po, hindi kailangang iwasan ang lahat ng protein, kailangan lang pumili ng tama. Dahil kapag tama ang pagpili, bawat subo ay nagiging gamot, hindi pabigat. 3 uri ng protina na mabuti para sa bato, puti ng itlog, ang banayad na proteina. Mga mahal kong senior, kung may isang uri ng protein na halos perpekto para sa may mahinang bato, ito po ay ang longtrang ng itlog. Tahimik, pero napakalakas ang bisa nito. Sa isang pirasong itlog, ang puti lang ang kailangan. Dahil naroon ang malinis na protein na halos walang taba, walang kolesterol, at napakababa sa phosphorus. Alam niyo po ba? Ang isang nilagang puti ng itlog ay may humigit kumulang 3.6 gramo ng mataas na kalidad na protein, pero 5 miliman lang ng phosphorus. Ibig sabihin, magaan sa bato, pero sapat para sa kalamnan at immune system. Marami sa aking mga pasyente ang nagulat na bumaba ang kanilang creatinine matapos lamang ang 2 linggo ng regular na pagkain ng utro na puti ng itlog tuwing gabi, nilaga o steamed. Isa sa kanila, si Aling Nena,
68 taong gulang, dating hirap matulog at laging namamaga ang paa. Paglipas ng ilang araw ng pagkain ng puti, ng itlog na hinalo sa lugaw o nilagay sa sopas ng kalabasa, mas gumaan ang katawan at unti-unting bumaba ang kanyang creatinine. Ang sikreto, luto ng maayos, walang asin, at kainin sa gabi. Bukod sa protein, may alkaline property din ito na tumutulong mag-neutralize ng sobrang asido sa dugo, kaya nakakabawas ng pananakit ng kasukasuan at nakatutulong para makatulog ng mahimbing. Kaya kung naghahanap kayo ng simple pero epektibong proteksyon para sa bato, huwag kalimutan ang puti ng itlog. Maliit man, pero malaking tulong. Tokwa, ang malambing na kaibigan ng bato. Kung ang puti ng itlog ay simbolo ng kalinisan, ang tokwa o tokwa naman ay simbolo ng kabaitan. Ito ang uri ng plant-based protein na hindi lamang masustansya, kundi napakamagaan sa bato. Ang tokwa ay gawa sa soya, mayaman sa isoflavone, isang natural na anti-inflammatory compound na nakatutulong para hindi mamaga ang mga maliliit na ugat sa loob ng bato. Bukod pa rito, kapag tinunaw ng katawan, kaunti lang ang basurang kemikal na nalilikha, kaya hindi bumibigat ang trabaho ng bato kumpara sa karne o isda. Ang kalahating tasa ng tokwa, mga 100 gram, ay may halos 10 grama na protein, pero katumbas lang ng 152 billion simi na phosphorus at 160 mg ng potassium. Napakakomportableng bilang para sa mga may chronic kidney disease. Isa sa mga pasyente kong si Mang Pedro, 72 taong gulang mula Batangas, pinalitan ang karne sa hapunan ng tokwa na nilaga kasama ng kalabasa at konting patis lang. Pagkaraan ng 2 linggo, bumaba ang creatinine at nawala ang pamamanhid sa binti. Paalala lang, huwag prito o adobo dahil kapag pinirito, tumataas ang Aegis Advanced Glycation End Products na nakasisira sa bato. Mas mainam ang tokwa kapag nilaga, steamed o inihaw sa dahon ng saging. Ang tokwa, simpleng putahe sa hapag, pero gamot na marahan sa pagod na bato. Ko, isdang puti, ang tahimik na tagapagtanggol. At ngayon, mga lolo't lola, narito ang pangatlong kaibigan ng ating bato. Ang isdang puti tulad ng tilapia, dalag o rohu. Marami ang nag-aakalang pari-pareho lang ang isda, pero hindi po. Ang isda na maputi ang laman ay may mas mababang purine, mas madaling tunawin, at hindi nagiiwan ng maraming nitrogen waste sa dugo. Sa 85 gramo ng lutong isdang puti, katumbas ng isang piraso, kasing laki ng palad, makakakuha ka na ng 20 gram protein, ngunit mababa lang sa 175 gram phosphorus at 250 gram potassium. Tamang-tama para sa mga may CKD stage 2 hanggang 5. Si Tatay Ernesto, 70 taong gulang mula Cavite, 3 beses sa isang linggo lang kumakain ng tilapia na in-steam or nilaga. Matapos ang isang buwan, hindi lang bumaba ang creatinine, bumalik din ang gana sa pagkain at lumiwanag ang kutis. Senyales na gumagaan ang daloy ng dugo. Ang sikreto, huwag tostado, huwag maalat. Mas mainam ang isda kapag nilaga, niluto sa dahon ng saging, o hinaluan ng gulay tulad ng pechay at labanos. Ang isdang puti, tahimik, simpleng ulam sa mesa, pero tagapagtanggol ng bawat himaymay ng ating bato. Mga mahal kong senior, nakita na po natin ang 3 uri ng protein na kayang tumulong magpababa ng creatinine at magpalakas sa ating bato. Puti ng itlog, tokwa at isdang puti. Simple lang, hindi mahal, at kayang-kaya ng ating kusina araw-araw. Pero alam niyo po ba, habang ang mga pagkaing iyon ay tahimik na tumutulong sa ating katawan, may ilan namang uri ng protein na sa unang tingin ay parang masustansya. Pero sa totoo lang, ay unti-unting sumisira sa ating bato. Araw-araw, nang hindi natin napapansin, madalas pa nga sila pa ang paborito sa mga handaan at karinderya.
Kaya kung gusto nyong talagang mapanatiling maayos ang inyong creatinine, huwag nyong palalampasin ang susunod na bahagi. Dito ko ipapakita sa inyo ang 3 uri ng protein na kailangang iwasan. At ang pangatlo, sigurado akong magugulat kayo dahil madalas natin itong tinuturing na healthy. 3 uri ng protina na dapat iwasan dahil nakakasama sa bato. 1. Processed red meat, ang tahimik na kaaway ng mga bato. Mga mahal kong senior, sa lahat ng uri ng protinang delikado para sa may sakit sa bato, ang mga processed red meat tulad ng hotdog, longganisa, ham, at smoked beef ang pinakamapanganib na tahimik na kaaway. Bagamat masarap at madali itong ihanda, taglay ng mga ito ang napakataas na purine at inorganic phosphorus. 2 sangkap na nagpapabilis tumaas ang creatinine at nagpapabigat sa trabaho ng ating bato. Alam nyo ba, ang isang maliit na hiwa ng hotdog ay maaaring maglaman ng mahigit 400 mg ng sodium na nagdudulot ng pamamaga, pangangati, at mataas na presyon ng dugo. Kapag niluto sa mataas na init, lumalabas ang mga kemikal na tinatawag na AGEs na nagpapabilis ng pagtanda at pagkasira ng mga selula ng bato at ugat. Kaya kung mahina na ang inyong bato, iwasan na po ang mga delata, smoked o processed meat. Mas mainam ang pinasingaw o nilagang pagkain na kaunti ang asin upang makapahinga ang inyong bato ng tahimik at ligtas. 2 mga laman loob, bubusog sa labas, pero nananakit sa loob. Sa ating kultura, ang atay, puso, bato, bituka, at utak ay tinuturing na masustansiya. Ngunit para sa may sakit sa bato, ito ay parang matamis na lason. Ang mga laman loob ay puno ng purin na sa katawan ay nagiging uric acid, dahilan ng pagtaas ng creatinine, pananakit ng kasukasuan, at unti-unting pagkasira ng mga filter ng bato. Mas nakababahala, ang phosphorus dito ay halos 100% nasisipsip. Kaya napipilitan ng katawan na kumuha ng calcium mula sa buto. Nagreresulta sa panghihina at pagkalambot ng mga buto. Bukod pa rito, naglalaman din ito ng tingga, cadmium, at labis na bakal na naiipon sa dugo at nakapagdudulot ng pamamaga sa buong katawan. Kaya mga lolo't lola, kahit gaano pa ninyo kagustong kumain ng atay o bituka, iwasan po ito kung mataas na ang inyong creatinine. 3 whey protein isolate. Akala'y nakabubuti pero nakasisira. Ngayon, uso na ang whey protein isolate bilang pampalakas at pampabata. Ngunit para sa mga may sakit sa bato, lalo na mula stage 3 pataas, ito ay delikadong uri ng concentrated protein. 1 kutsarang takal lang, 30 gray, ay may 25 gray na pure protein na pinipilit ang ating bato na magtrabaho ng dobleng hirap upang mailabas ang urea, ammonia at creatinine. Karamihan pa sa mga produkto ay may 100-130 mg ng inorganic phosphorus bawat serving na agad sinisipsip ng katawan at nagiging sanhi ng pamumuo ng calcium sa ugat, mataas na presyon at panganib sa puso. Dagdag pa rito, nakaaasidik ang whey sa dugo, dahilan ng panghihina ng buto at mabilis na pagbaba ng GFR. Kaya kung mahina na ang inyong bato, iwasan ang mga industrial na powder at bumalik sa natural. Puti ng itlog, tokwa, at isdang pinasingaw. Doon matatagpuan ang tunay na lakas na hindi sumisira sa inyong kalusugan. Mga mahal kong lolo't lola, matapos ang lahat ng ating napag-usapan ngayon, ito po ang pinakamahalagang aral. Ang pag-aalaga sa bato ay hindi tungkol sa labis na pag-iwas, kundi sa tamang paraan, tamang uri, tamang dami, at tamang oras. Tamang uri, piliin ang mga banayad na protina tulad ng puti ng itlog, tokwa, at isdang puti na pinasingaw, imbes na mga pritong pagkain o processed meat. Tamang dami, huwag sobra sa isang kainan. Hatiin ang protina sa buong araw para hindi mapagod ang bato. Tamang oras, sa hapunan,
Pumili ng magaan, madaling tunawin, at kaunting alat lamang. Halimbawa ng hapunang magaan sa bato, trasin ng mga poro na puti ng itlog na nilaga plus ilang hiwa ng tokwa na steamed plus maliit na mangkok ng kanin at sabaw ng upo o patola. Simple, malambing sa tiyan, at sapat sa nutrisyon. Tandaan po ninyo, ang mahinang bato ay hindi katapusan. Ito ay paalala lamang upang kumain ng may pag-iingat, mabuhay ng may kababaang loob, at magmahal ng higit sa sarili. Isang maliit na pagbabago ngayong gabi ay maaaring maging malaking hakbang para sa mahabang buhay bukas. Mga mahal kong lolo't lola, ang mahinang bato ay hindi tanda ng katapusan, kundi paalala upang mas mahalin pa natin ang ating katawan araw-araw. Bawat tamang pagkain ay isang hakbang patungo sa paggaling at sa masayang buhay kasama ang pamilya. Kung sa tingin niyo po ay nakatulong ang video na ito, pindutin ang subscribe at itap ang bell para hindi makaligtaan ang mga payo. Huwag kalimutang ibahagi ang video upang mas marami pa ang matulungan at ma-inspire. Mabuhay ng malusog, masaya, at mahaba. Simulan natin ngayon.